There are seasons when life feels uncertain, when resources feel limited, and faith is tested in the waiting. In the Bible, God's people have walked this road before, from slavery to the wilderness, from wilderness to promise. In places of uncertainty, God was not absent. He was teaching them to trust in different seasons, between not enough, just enough, and more than enough. He was forming his covenant to his people. For 40 years, God sustained them. And even today, he sustains us still. So wherever this season finds you, you are not lacking. You are being led, because he is always enough. Second Sunday of the month. Tama ba? Kasi we have 5 Sundays ngayong May. And as we start our service natin kay God, but it's more of an opportunity for us to hear from the Lord. Tayo lahat. Yan. And Happy Mother's Day kung meron tayong mga moms na nandito. Happy Mother's Day po! Mga moms to be. For mom. Or mga spiritual mom, mga fur mom. Yan, Happy Mother's Day everyone. And as we continue on our service, yan, and yung series natin, Enough and Not, Always Enough. Yan, so let us be reminded ng word ni God on Psalm 145. Sorry. So, sabay-sabay po nating basahin in Tagalog. Yan, akala ba? Kahit English yung Bible. Basahin natin siya in Tagalog. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin, at sa pagkalugmok sa pamilya ay kanyang hahamungin. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Verse 16, binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip ang masagana niyang awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. So, as we worship, pahabang tayo, sasambahin natin si Yahweh sa pamamagitan ng songs of praise, na itong psalm na binasa natin, nire-reflect nito or pinapakita nito yung character ni Yahweh, ni God sa atin. Sabi siya ay matulungin, di ba? Sabi siya ay sapat na sapat. Hindi lang siya sapat, pero sapat na sapat. Si Lord, na nagbibigay ng lahat ng ating pangailangan. At saka ang sabi nga rin sa psalm na ito, basahin ko lang yung dulong part, na si Lord ay malapit. Sabi, the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. Ang sabi dito sa lahat ng tatawag kay Yahweh, pag tayo ay may suliranin, pag tayo ay may mga inaalala sa buhay, tapat si Lord na pakinggan tayo. Nakikinig siya at handang tumulong sa ating lahat. At ang sabi nga dito ay, tapat at totoo si Yahweh. Pag sinabing tapat si Yahweh at totoo, ibig sabihin siya ay faithful. Siya ay tapat sa atin. Kaya ngayon, aawitan natin, sasabahin natin si God, si Yahweh, through this song para ipakita kung ano yung character niya sa atin. Lord, marami pong salamat sa hapon na ito. Thank you, Lord, for all of us na nandito ngayon. Maraming salamat, Panginoon, pagkat hindi aksidente na kami ay nandito. Kundi ito, Lord, ay itinakda mo para mas makilala ka namin. Lord, ang aming pong panalangin ay kapag kami, Lord, ay nangailangan, kapag kami, Lord, ay sa lahat, Lord, ng aspeto ng buhay namin, ang sabi sa iyong salita, ikaw ay tapat. Ikaw, Lord, ay handang tumulong sa lahat na nangailangan, sa lahat ng tumatawag sa iyo ng may buong katotohanan. So, Lord, as we worship you today,
May your Lord, yung worship namin, pag-awit namin sa'yo, ideklara namin, Panginoon, na ikaw ay tapat, that you are a faithful God sa amin. Marami pong salamat, Lord, sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Life Gasma, sabay-sabay natin papurihan si Lord through songs of praise. Lord. Sino po dito naniniwala na yung Diyos na pinupuri natin, sinasamba natin, ay tapat, Yes. faithful sa English. Ayan, so papurihan po natin ang Panginoon ngayong hapon. Faithful Jesus. Praise God. Sing. That is your name, and you are able. You stay the same now and forever. You will never change. Sing, giver, giver. You open your hands, you are provider. You meet every need, every desire. While you're unshakable word. Come to you now, in trust we pray. Oh, we're giving you our praises. Oh, we're living for your name. Oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have your promise to proclaim. We are stepping out in faith. We pray for your will to be done. Say, Builder, what you have started, you will see through. On solid ground, we stand our breakthrough with hope that is firm and secure. So we come to you now. In trust we pray. We're giving you our praises. We're living for your name. We're stepping out of faith. We pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have the promise to proclaim. We are stepping out of faith. We pray for your will to be done. For your will to be done. Come on, church, sing, we will go. We will go. We will follow you as we hold on to you, God. To you, say, we will go. We will follow you, God. As we hold on to, we hold on to, say we will go, we will go, we will follow you, Lord, as we hold on to God, we hold on to you, say. Giving you our praises. We're living for your name. We're stepping out in faith. We pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have the promise to proclaim. We are stepping
Masaya po ba tayo doon? Yes. Worship God. Lord, ito po ang aming handog sa inyo. Alay namin, Panginoon, sa tuwing kami ay kumakanta o maawit sa iyo, hindi lang kami umaawit ang gamit ng aming mga bibig, pero ang aming mga puso at kaisipan ay tinutugon namin sa iyo, yung focus namin sa iyo. Is, kumbaga ikaw, Jesus, ang focus namin. So, salamat, Lord, sa hapon na ito at as we worship you, ikaw lamang ang dinidesire ng aming puso. Thank you, God. You're the color that fills my dreams. I hear your voice in quiet streams. The familiar scent of spring. When I'm with you, fills my whole being. Sing your color. You're the color that fills my dreams. I hear your voice in quiet streams. The familiar scent of spring. When I'm with you, fills my whole being. So I will stay, and I will wait for you. So I will stay, and I will wait for you. In my heart there's one desire, to be with you, Jesus.
will stay. And I will wait for you. Jesus, we will stay, God. We will wait on you. Tulad ng sinabi mo Panginoon sa salita mo, hindi kami kagulangan. Bagos, Jesus, ikaw ay sapat-sapat. You are more than enough. Thank you, Jesus. Dahil sa'yo, sapat-sapat ang lahat ng mayroon kami sa buhay natin, Panginoon. Sapat ang kabutihan mo, sapat ang pag-ibig mo, sapat ang katapatan mo, Lord. Ikaw ay sapat-sapat. Sulit ay nasa aming harapan. Asway ka nga sa kahilan.
tayong umupo. So, ayun po. Quick sharing lang po. So, kanina po minessage ako ni Hana kung pwede daw ako mag-supplication. So, kakagising ko lang nun. Sabi ko, ano kaya yung verse na i-share ko? So, naisip ko, bakit kaya hindi ko na lang i-share yung verse ko ngayon? Sa hindi po kasi, ay sige, share ko muna yung verse. Yung verse po natin, sa Psalms 37 verse 5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Sa Filipino version po, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa, magtiwala ka sa Kanya at tutulungan ka niya. So ayun po, sa hindi po kasi nakakaalam sa inyo, ako po ay nag-take ng exam ng civil service po sa Sabro. So ano po, before po kasi nun, by January pa lang po, may nag-aano na kami, nagpa-fasting na kami. So isa yan sa pinagpa-fast ko po talaga, na makapasa sa Sabro. Tapos po ang daming pinagpipray din po ako nila pastora, ng ibang missionary po. So ayun po. Kaya po nag-ano po talaga siya sa akin. Kasi alam ko po sa sarili ko na hindi ko siya kayang ipasa ng ako lang. Si Lord lang talaga. Kasi during nag-exam po ako, parang ang hirap din. Tapos nung after ko po mag-exam, nung nakalabas na ako ng school, sabi ko, Lord, ginawa ko na yung part ko. Ngayon, ikaw na po to. Sinusurrender ko na sa iyo to. Tapos after po nun, mga 1 month after ng exam ko. So, nanaginip po ako. Sabi po, sa panaginip po, nakapasa daw po ako. So, syempre na na po ako, nun umasa na ako na nakapasa na ako. Tapos nung May na, nung March po kasi ako nag-exam, so May, April, tapos May pa po lumabas yung result. Tapos po, nung lumabas yung result, nakapasa po ako. Yeah! Ayun. So kapag tinatanong talaga po ng tao na paano po nakapasa, prayer lang po talaga. Si Lord po talaga. Alam ko po talaga sa sarili ko na hindi ko siya kayang gawin ng ako lang. Si Lord po talaga. Kaya gusto ko rin i-encourage kayong lahat na kung meron po tayong pinag-pray, may gusto po tayong i-achieve sa buhay natin, goals na tayo lang po yung nakakaalam, i-commit po natin yun kay Lord. Kasi may mga bagay na hindi natin kaya. Kahit na makuha natin yan, ma-success natin yan, kung wala si Lord, bali-wala po yan. Kaya niyan tagalin instant. So, ayun po. So, eto po yung mga prayer points po natin. So, number 1 po, pray our upcoming TUP outreach, LDR this May 13. Pray for the volunteers, facilitators, school administrator, and for our ministry partners. May the gospel reach the hearts of TUP student and school administrator. So, 2 po, pray for our life in His Word session this May 17, May 31, June 14, June 28. May our congregation be encouraged to attend these classes so they can be better equipped and journeying through God's Word. Number 3 po, pray for strength and good health for all of us as we battle through hot weather due to climate change po. So mag-partner po tayo, 2 or 3 po, para po ipag-pray po. Ayan po.
It's your faith that made those mountains move. It's your faith that brought me to the truth. It's the way you called heaven down when you prayed for where I am now. It's your faith. It's your faith that made those mountains move. Move, how you made those mountains move. Yeah, yeah. All of the pain you faced, trials you overcame, every road that you paved, thank you for it all. I wish you could see me now, way up beyond those clouds. I think I would make you proud, and your prayers haven't let me fall. It's your faith that made those mountains move. It's your faith that brought me to the truth. It's the way you called heaven down when you prayed for where I am now. It's your faith. It's your faith. It's your faith that made those mountains move. It's your faith that brought me to the truth. It's the way you called heaven down when you prayed for where I am now. It's your faith. It's your faith that made those mountains move. Move, how you made those mountains move. Yeah. Move, how you made those mountains move. Move, how you made those mountains move. Move, it's your faith that made those mountains move. It's your faith that brought me to the truth. It's the way you called heaven down when you prayed for where I am now. It's your faith. It's your faith that made those mountains move. Quick prayer lang po. Lord, thank you po sa araw na ito, Panginoon. You know our hearts, Panginoon. Ito po yung plan namin, Panginoon. Alam niyo po na ito pong plan namin ay para po i-advance yung kingdom mo, Panginoon. Pinag-pray po namin ng gagabayan mo kami, Panginoon. Sa journey po namin, Panginoon, and bigyan mo kami ng strength, Panginoon, sa pang-araw-araw namin ngayon. Gabayan mo po kami. And lamang po in Jesus' name. Amen. Amen. Ngayon po tayong lahat, let us all stand up in honor of reading God's Word sa atin ngayong hapon. So we're reading from Deuteronomy chapter 8, verses 7 until 10. So kung meron po kayong Bibles, pwede nyo pong basahin on your physical Bibles, pero kung hindi, you can follow with us as we read. Deuteronomy chapter 8, verse 7. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs, flowing out in the valleys and hills, a land of wheat and barley, of vines and fig trees and pomegranates, a land of olive trees and honey. Verse 9, a land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing, a land whose stones are iron, and out of whose hills you can dig copper. And you shall eat and be full, and you shall bless the Lord your God for the good land He has given you. This is the word of God for us this afternoon. Let's pray. Lord, sabi mo sa iyong salita, kapag merong 2 o 3 tao na nagtitipon, in your name,
you are with them in their midst. Pero Lord, ayaw namin i-assume na nandito ka na. We want to invite you, Lord, your royal presence to be with us as we do this worship service for you and your people. Lord, I pray na sa bawat isa po na nandito ngayon, na ikaw, Lord, ay ma-encounter namin. Na ikaw, Lord, ay mas makilala pa namin ng mas malalim. And Lord, paglabas po namin ng room na ito, as you send us later, our hearts will be changed and we will never be the same again. Because we have encountered the God who is bringing us into a good land. A God that we worship, in which we can say na dahil ikaw yung God namin, we have everything that we need. So Lord, may you also be with us. With Holy Spirit, we invite you in our midst. May you speak into our hearts this afternoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. So pwede na po tayo maupo. You can take your seats. And we are now on the second part ng ating series na Always Enough. Yan. So I'm Pastor Ana. I'm your pastor preaching today. And I'm so excited na i-preach yung word ni God ngayong hapon sa isang special na okasyon sa lahat ng ating mga mothers. Yan. If you are a mother, pwede niyo po ba, if kayo po ay isang nanay, yan, pwede niyo pong itaas ang inyong kamay. Or pwede din na spiritual mom. Yan. So, ako hindi man ako mother, biological mom, pero isa na akong spiritual parent. Yan. So, happy Mother's Day po sa atin. Yes. Sa mga moms-to-be, yan. Sa mga nagpe-pray na one day magkaroon kayo ng supling Happy Mother's Day po sa ating lahat. And I'm so excited to preach the Word of God this afternoon. Bukod sa ito yung unang Mother's Day ko. So, flash forward na lang po tayo, vision, di ba? Malay natin, after 3-4 years, di ba? Yan, biological na rin. In Jesus' name. So, ano tayo, we are now continuing on sa second part ng series natin na Always Enough. And itong Always Enough, sa mga kaka-visit lang, or kakapunta lang, or kakarinig lang ng word, or kaka-attend lang dito, welcome po, yan. And I hope na makonsider ninyo itong Life Church as your home church. So sa Always Enough, pinag-uusapan natin na sa kabila ng nangyayari ngayon, sa panahon natin, tumataas ang krudo, bumababa, uncertain, may mga bagay tayo sa buhay natin na hindi sigurado or uncertain. And minsan, may mga season tayo sa buhay na not enough, yun yung discuss natin last week, hindi sapat, kulang, and meron din tayong season na ngayon pag-uusapan natin yung just enough or sapat lang. At meron din tayong season natin ng buhay na more than enough o higit sa sapat. And pag-aaralan natin in this 3 weeks na May, na sa bawat season ng buhay natin, whether you are a student, you're a mom, you're a young pro, na si Lord, He is always enough. So last week, ito yung ating pinaka-main insight, na si God, ginagamit niya yung seasons of lack o yung kakulangan para i-shape tayo, i-form tayo ni God, i-train niya tayo para pag dumating na yung abundance, dumating na yung more than enough season, we can still trust the Lord and we can honor Him. So meron tayong naging 4 na action points noon. Huwag natin i-rush yung season. Kapag tinuturuan tayo ni Lord sa season ng not enough, huwag natin takasan, kundi daanan natin yung training. Tingnan natin yung paghihirap interpret hardships through God's character, na si Lord, tinuturuan niya tayo to depend on Him, na ang ating buhay ay hindi nakadepende sa ating standard of living, pero sa ating standard of trusting. And we always remember, bago tayo mag-receive, bago tayo tumanggap ng blessing, alalahanin natin who is the giver. Who is, before we get the blessing, we remember who is the one who gave the blessing. And be sustained by the daily bread. Pag sinabing daily bread, hindi po yun yung tinapay natin sa likod, hindi yung mga biscuit natin, pero pag sinabi natin is yung word ni God. Na sabi nga din sa word, we shall not live, man shall not live by bread alone, but from the word that comes out from the mouth of God. And ngayon, as we continue on, dahil nga Mother's Day today, so some of us, nag-visit kami sa ilang mga moms natin, and
kumbaga dito natin nakikita na si Lord, He is always ready na mag-bring in pa ng mas maraming mga tao para mas makilala siya. So if you're someone na nakita namin kahapon, yan, hello. Ayan, and si Pastor Eric din, nag-visit din siya sa isa sa mga mommies ng mga volunteers natin. And yun nga, TUP, meron tayong outreach. Matagal natin itong pinag-pray, 8 years. The last time that we've had our outreach was 2018. Payat pa si Simon. At si Mac ay ano pa, yan. Si JB ay ano pa, no? Kadete. Wala pa masyadong tiyan, yan. Pero binigyan tayo ni Lord. So last, meeting natin Thursday, no? Nag-online meeting kami. And we are excited sa topic natin. Ang topic natin sa Wednesday ay LDR. Ibig sabihin ng LDR ay Love That's Real. Siyempre sa mga estudyante, gusto ng mga students ng love life na topic. Tayo din naman as young pros, no? Pero excited na tayo na malaman nila yung real love that comes from the Lord. Sino sana excited? So whether makapunta po yung mga volunteers natin or not, please pray with us, lalo na sa mga parents. Yan, ipag-pray natin yung outreach. Yan, and pag-pray natin na ma-provide lahat ng pangailangan natin as we do this outreach for God. So now, meron akong question sa atin as we continue on sa ating topic. Meron ba kayong season ng buhay ninyo? May pagkakataon ba that you felt na yung meron kayo, what you have is just enough? Pag sinabing just enough sa aming mga Gen Z, hindi nag-agree mga Gen Z, parang pastor. Hindi mo pwedeng ano. Sa amin, sa atin, pag sinabing just enough, sakto lang. Saks lang, ganyan. Sakto lang. Meron ba kayong season, whether sa parents natin, yung sapat lang? Hindi umaapaw yung blessing. Yung pakiramdam nyo, hindi rin kayo excited. Kasi, anong mood mo ngayon? Sakto lang. Kumusta ka? Okay lang. Yung parang ganun ba na ano ninyo? Wala siyang parang, grabe nangyari sa buhay ko, Pastor Ano. Walang ganun, kundi pag tinanong ka kunwari, kumusta yung araw mo? Kumusta yung week mo? Sakto lang. Okay lang. Meron ba sa inyo you are in that? Or naranasan nyo na yung ganun na sakto lang? Sa mga estudyante naman, sa ating mga nag-work, sa mga may business, nabuksan na po ba natin yung wallet natin? Yes. At nung chinek natin ang GCash at Paymaya, pagkita natin ang meron ay sakto lang. What? Sabi ng iba, wala eh. Teka lang, not enough kasi last week, so tapos na tayo doon. Panoorin lang natin yung recording. Pero minsan bumuksan natin yung wallet natin, check ang GCash. Anong meron? Pwede na to. Okay lang. Sapat lang. Yung meron ako, sakto lang pang lunch, pang siomai rice. Yan. Sakto lang pambayad ng bills ng kuryente. Sakto lang yung data ko para ma-survive ko tong linggong to. Hindi walang extra, walang sobra, kundi sakto lang. Or pwede naman na hindi man financial yung sakto lang natin. Pwede yung health natin. Kumusta yung tulog mo? Sakto lang. Just enough sleep to function. Meron lang akong sapat na time para ipasa yung mga requirements ko sa trabaho. Sapat lang. Okay lang. Sapat lang na energy to get through the day. And sa atin ngayon, Life Dasma, pag may mga season tayo na buhay na sakto lang, okay lang. Sa English, just enough. Minsan, di ba, parang hindi yun exciting. Kasi yung feeling mo, okay lang, sakto lang, normal lang, parang hindi ka na-excite eh. Hindi ka malungkot, pero hindi ka rin masayang-masaya. Kasi nga yung mood mo, yung feeling natin ay sakto lang. And minsan kapag yung ating pinagdaraanan, we are in a just enough season, o sakto lang, hindi natin minsan feel na mag-worship kay God. Kasi sakto lang eh. Minsan nandun tayo na, Lord, kailan ba ako lalagpas sa sakto lang? Kailan ba darating yung time, Lord, na aapaw yung blessing na mag-overflow? Ano ba to, Lord? Ang tagal-tagal ko nang nag-serve sa'yo, ang tagal-tagal ko nang nagpa-follow sa'yo, pero ba't ganito? Sakto lang yung meron ako. Hindi ba darating yung time na mag-overflow?
Yan, lalo na sa atin na medyo matatagal na nagsiserve kay God. Minsan napapatanong tayo, Lord, nag-serve naman ako. Lord, nag-pray naman ako. Pero bakit sakto lang? Kailan ba ako matatapos sa sakto lang season ko? Pero paano po if I say to all of us this afternoon na yung just enough natin na season or sakto lang? Sabi nga, pag gumanon po ako, sabihin nyo nga, sakto lang. Paano na kung yung just enough season natin or sakto lang season natin? Hindi nito pinapakita na malayo si God sa atin. Pero, paano kung invitation niya yun? Paano kung ito yung way niya? Para mas makilala natin siya. Meron kasi tayong dalawang season ng buhay natin na tinetest ni Lord yung puso natin the most. Kapag not enough, at kapag more than enough. Pero merong just enough or sakto lang season na minsan, okay lang, sakto lang. Hindi tayo desperado na humingi kay God. Kasi hindi naman tayo not enough eh. Pero hindi rin naman tayo kulang. Kaya minsan ang hirap mag-worship kay God. Pero, as we continue on the Word today, kung yun yung season na meron tayo ngayon, nasa season tayo ng just enough. Merong invitation sa atin si Lord ngayon. And tingnan natin yun as we continue on Deuteronomy chapter 8. So a little bit of a context. These are the Israelites. Nakalaya na sila from Egypt. Nasa wilderness sila for 40 years and they are about to enter the land. Finally, after 40 years ng pagtetest sa kanila ni Lord, nire-remind sila ngayon ni Moses, yung leader nila, na ito yung dapat nilang gawin. To keep the commandments of the Lord, their God, by walking in Him, mamuhay kayo ayon sa gusto niya, at magkaroon kayo ng takot sa Kanya. So, yung susi para ma-open yung promised land ay simple lang. I-obey si God, keep the commandments of the Lord, sundin ang mga utos ni Lord, mamuhay ng ayon sa gusto niya, walk in His ways, and magkaroon ng fear or takot kay God. Kung tuloy natin yung verse 7, bakit kailangan nila ng takot kay God? Ba't kailangan lang i-obey yung commands? Ba't kailangan mag-walk in His ways? For the Lord your God. So hindi sinabing if the Lord, pero ang sabi ay for. So kapag ginamit natin yung word na for, ibig sabihin, merong kasiguraduhan. For the Lord your God, so Old Testament to. Old Testament, capital L-O-R-D. Ibig sabihin yan din yung, pwede natin, kapag nakita natin sa Bible, yung capital L-O-R-D, it also means Yahweh. The personal name of God. So, nandun na agad yung relationship. Di ba natutunan natin last time, na ang tingin ni Yahweh sa kanila, hindi lang sila slaves, hindi lang sila tagasunod, pero ang tingin ni Yahweh sa kanila ay children. Kasi si Yahweh yung father nila. The Lord your God is bringing, so Jeron to. Anderson, Jeron, tama ba yung pagkakasabi ko ng bringing? Ibig sabihin, meron ng assurance na dadalhin, may pagdadalhan na. Nangyayari siya, active tense yung verb, into a good land. Anong klaseng land daw? Good. Tingnan na natin yung katabi natin. Kasi sa Tagalog, magandang lupain. Yan. Siyempre, pag lalaki yung katabi, no? Maganda pa rin. Pag sinabing good, in the Bible, yung good na yan rin yung Hebrew word na ginamit noong create ni Yahweh ang mundo at sinabi niya na it is good. Pag sinabing good, hindi lang yan yung okay, hindi lang yan yung sakto lang, hindi lang yan yung maganda tignan. Pero pag sinabing good, ma-fulfill niya yung purpose niya. So malalim kaya nga nang create yung mga tao ng sabi ni God, it is good nung nag-create si Lord. It is good kasi nung pagka-create ni God, ma-fulfill nito yung purpose niya. The Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks, of water, of fountains and springs, sa Tagalog, na may mga batis, ilog at mga bukal na umaagos galing sa mga bundok. Bakit importante na
nung dinescribe ni Moses kung anong klase yung land, anong sabi niya? Good land. Sa Bible, pag nag-aaral tayo ng Bible, importante yung pagkakasunod-sunod ng mga description. Hindi niya sinabi na good land, pero anong after niyang sabihin na good land, anong sinunod niya? Land of brooks and water, fountains and springs, flowing out of the valleys and hills. Question, nasan sila nito? Sa desierto ba may batis? Sa desierto ba may ilog? Bukal? Wala, di ba? Walang body of water na umaagos sa desert. So imagine ninyo, also the symbol of flowing water sa kultura nila, ancient Near East, it's a symbol of abundance, of life, and divine provision. Ibig sabihin, pag sinabing may body of water, it signifies the provision of God, yung abundant life. Tingnan nyo si God, no? Hindi lang random yung pagkakasabi niya na good land. Pero may purpose siya. Kaya sinabi nga na good yung land. Kasi it will fulfill the purpose. So nagta-transition yung mga Israelita na ano nga ulit yung kinakain nila doon? The sky flakes from heaven. Mana. Pero, ano yan, di ba everyday gigising sila may mana? Kunin nila, gagawin nilang pita bread, yan, tapos may laman ng quail, so chicken shawarma siguro, ganun yung iniisip. Parang siguro shawarma to, ganun yung feeling ng pagkain. Tingnan nyo supernatural provision from anong meron sa brooks of water. Kapag may body of water sa isang ancient civilization, balik tayo. Favorite ko yung history eh. Nung high school ako. Kapag may body, anong ancient civilization yung pinakamaunlad dahil merong isang vast body of water sa tabi niya? Sumerians, yes. For us, because you know, si Madam Calis, iba kasi yung level ng learning niya. Nasa basic lang tayo siya. Nasa more than enough yung learning ni Calis. Pinakasimple, Egypt. Anong meron si Egypt? Nile River. Kaya Egypt was considered one of the greatest civilizations. Kasi merong body of water. So, like Dasma, what is your pastor pointing out? Merong sustained provision. Ibig sabihin, yung pagdadala sa kanila, it is something that is good at hindi lang sila aasa supernaturally, kundi binibigyan sila ni Lord ng way para mabuhay sila kasi may ilog. So kapag may ilog, ano meron doon? Isda. Pwede din silang mag-alaga ng mga hayop kasi merong body of water. So anong iniisip ni God dito? Hindi lang present, bringing, pero even in the future. So, ganun pala mag-provide si God. Pag nag-provide si Lord sa buhay natin, hindi lang siya nagpo-provide for now. Pero nagpo-provide siya even in the future. So, yan yun. And tayo, kailangan nating magtiwala si Lord. Kumbaga, magtiwala kay Lord in our season for whatever season that we have right now. Sabi dito, bringing you into a good land. Yan. Tagal ko dito, no? tagal natin dito eh. Kasi, normal lang na occurrence na dalhin sila sa good land. Ibig sabihin, pag dinadala na sila ni Lord kasi is bringing, pupunta na sila sa season na walang tubig, so not enough season. Papunta na sila sa just enough. Ano pa? Grabe yung land na to. A land of, verse 8, land of wheat and barley. So, nung time na to, ito yung equivalent ng mga bigas nila. Of vines and fig trees, prutas na fig, hindi yan yung iniihaw, pero meron tayong tinatawag na prutas na fig tree. At may prutas siya na fig fruit. Yan. So, pomegranate. Nakikita ko lang ito nung una sa mga shampoo. Pomegranate. Yun pala, prutas pala siya. Na isa sa mga common, sabi nga ng mga nag-aral ng Bible, it is, itong 7 na crops na ito, these are considered key produce items. So ano ba yung produce item? So from history, punta tayo sa Civic at Kultura, sa AP. Ano ang
pinaka-produkto na ini-export natin sa Pilipinas? Banana. Banana, kopra, niyog, mangga, OFW daw. OFW, yan. Ako, as a former OFW, isa akong produkto na in-export. Yan. So isipin niyo, itong mga to, hindi siya masyadong significant sa atin kasi kultura nila to, pero isipin natin, kung Pilipinas to, yung lupa na to, yung punong-puno ng mga bananas na naka-pajamas. Bananas in pajamas, hindi. So meron sila, kung ano yung lokal na produkto nung time na yun, punong-puno ng ganon. So meron silang bigas, di ba, rice. Main product na napuproduce natin sa ating bansa. Itong wheat and barley, yan yung equivalent ng rice nila. Tapos, meron din sila mga prutas, at meron din olive oil and honey na ina-export nila. It's a symbol of luxury during that time. So, anong pinapaint na picture dito? Kanina, nagpakita tayo ng mga bodies of water, kinakarakterize yung good land. Pero meron ding agricultural na prosperity. So maganda talaga itong lupa. At sabi niya nga, good land. Good land. Good land yung pagdadalan sa kanila. Verse 9, a land in which you will eat bread without scarcity. Gusto niyo ba yan? Kanina, tinignan ko yung mga ano natin, biscuit natin sa likod. Siyempre, bago tayo mag-preach, kain muna tayo ante. Sabi ko, naku, wala yung ano, meron yung masarap na parang toast eh. Ay yung parang walang bread, may scarcity. Isipin ninyo, na kapag sila dahil, bakit? Bakit siya konektado? Ano yung una na meron? Merong ilog. So kapag may ilog, may irrigation, may agriculture. So makakapagtanim sila ng wheat and barley na ginagamit para makapag-produce ng bread. So ganung klase yung land na unlimited source of bread, only pandesal sila everyday. Kumbaga, laging meron. And ang sabi din, hindi sila mabubuhay ng may scarcity. A land which you will lack nothing. Hindi kayo magugutom sa Tagalog, hindi kayo magugutom sa lupain yun, o mangailangan ng kahit na ano. Tingnan niyo yung kasunod doon. A land whose stones are iron, and out of those hills you can dig copper. Sagana sa bakal ang mga bato doon. At pwede kayong magmina ng copper sa mga hills. Ano ibig sabihin nito? Nung time ba nila may nuclear weapon na? Wala pa. So kapag ang isang lupa, ang isang civilization ay merong iron at copper, anong meron sila na meron silang? Weapon. Tapos anong mangyayari sa weapon na yon? Gagamitin nila pang-defend. Or kapag ita-take over nila yung isang land to conquer. So kapag mayroon kayong iron or copper, ibig sabihin nun, meron siyang future na kalakasan, military power. Kasi wala pang nuclear weapon nun eh. Hindi pa na-invento yung mga Armalite nun eh. So anong sinasabi dito? May kakaroon sila. And anong ginagawa sa upper and iron and copper nun? Wala pa naman silang Gcash nun, di ba? So anong ginagawa nila para makakuha ng mga produkto? Trade. So anong ibig sabihin kapag may tina-trade ka? Ibig sabihin, may economic prosperity. Merong economic stability. May economic strength. So yung lupa na to, ganoon siya ka-good. Nakikita niyo na ba yung lupa? Nakikita niyo na ba? Ako lang nakikita. Nakikita na ba natin? Yes. Ano yung tawag sa lupa? Good land. And assurance yun na si God, pre-provide niya na yun for them. Ngayon, balik tayo kasi ngayon, picture to ng Israelites. Balik tayo ngayon sa buhay natin. Meron ba tayong promise na pinangahawakan kay God? Yes. Meron ba? Ako lang. Lahat tayo meron. Meron tayo. Maybe, for some of us, baka nasa not enough season tayo.
Pinagpipray natin kay Lord na mag-more than enough. Minsan nga siguro ang prayer natin, baka kahit just enough lang, Lord. Pero ang design sa atin ni Lord, tulad ng description ng good land, hindi lang manatili tayo sa sakto lang. Kundi ang talagang design niya for us is mag-flourish tayo. Tulad ng description ng good land. Maybe nasa season ka ngayon na nasa gitna ka. Alam mo na may pinangako na si God, pero wala pa. Yung sinasabi kasi ni Coach Sai kanina, yung pinag-pray niya, dumating na eh. Yan, binigay na sa kanya ni Lord. Siyempre nag-aral naman siya. Yun naman yun. So, hindi lang tayo nag-pray, pero nag-aaral din tayo. We do what is our due diligence for that. And nandun na siya sa season na na-receive na niya yung promise. Pero paano sa atin na nasa gitna tayo? Alam natin na no-promise si God, pero on the way pa lang. Let me assure you with this word na binasa natin. The Lord is bringing us into a good land. Anong ibig sabihin nun? Kung ano yung pinangako ni God. Kasi kailan ba nangyari? Kailan ba binigay ni Lord yung pangako that He's going to bring them into a good land? That He wants them to be fruitful and multiply. Nasa Genesis pa lang yun, chapter 1, first book in the Bible. Let me tell you this, meron kayong pinagpipray kay Lord ngayon. The Lord is bringing you into a good land. Na kung saan, may symbol of life, merong only bread, you will lack nothing, kung saan may strength, may economic stability, merong security in the future. Pag dumating tayo sa part na binigay na ni Lord lahat yung promise na meron ka ngayon, ano yung gusto ni Lord na maging response natin? Ano yung gusto ni Lord na maging response sa mga Israelites kapag binigay na sila or dinala na sila doon sa good land? Basahin natin yung verse 10. And you shall eat and be full. Who among us we like this? Na kapag kumain tayo, busog. Busog, busog, sabi nga ng iba. Pero hindi lang yan eating physically. Pero ibig sabihin, the promise is fulfilled. And you shall eat and be full. And you shall, can you read the underlined word? You shall bless the Lord your God for the good land He has given you. Kakain kayo doon at mabubusog. Tapos, pupurihin niyo si Lord na inyong Diyos dahil sa masaganang lupain binigay niya sa inyo. Tingnan ninyo doon, no? After nilang mabusog, and you shall eat and be full. Ibig sabihin, kadugtong. Kasi, nandoon na mag-provide si God, nandoon that will be sustained, and what shall they do after they receive the blessing? They shall bless the Lord your God. So pag sinabing bless, it is a very intentional word. Actually nga, command yung pagkakasabi. Hindi conditional yan. Actually, sa sobrang ingrained nito sa Jewish culture, meron silang what they call the Birkat Hamazon. Hindi po yan yung pinagdideliveran ng mga gamit. Hindi yan Amazon. Pero, kung among us here, meron tayong ginagawa bago kumain. Anong ginagawa natin? Pray tayo, pasalamat tayo kay God, ganyan. May time no na dahil alam niyo naman po na ako po ay inampon ng Huligama family sa kanilang lugar. So may time na minsan sina Sister Jo at saka sina Brother Alan, sina Riz at si Riz, invite nila ako kumain. Yun. Tapos ang nagawin, mag-pray, ganyan. Siyempre, sabi sa kumain, you shall eat and be full. So masaya ako doon kasi may fulfillment yung promise. Pero, so lagi yun. So kapag kakain tayo, sabi nga sa ibang Christian movements na ang tawag nila, grace before meals. Pero have you ever experienced na after nyo kumain, magpe-pray kayo to thank God? Ako, guilty ako yun. Parang Lord, hindi. Siguro magkasama ko si Pastor Ernie. Sarap. Thank you, Lord. Si Pastor Ernie, thank you, Lord. Dahil nabusog na naman kami. Pero sa kultura nila, it has become a tradition. It's a Jewish practice. Birkat Hamazon is a Jewish, hindi ko sure yung pagkakabigkas ha, kasi di naman ako Hebrew. So, as I see it na lang, Birkat Hamazon is a Jewish practice of thanking God after eating a meal.
Kasi direct na application yon ng verse sa Deuteronomy chapter 8 verse 10. So, anong significance ito sa atin? Baka after natin kumain, pwede naman yung kung gusto nyo mag-pray, Lord, maraming pong salamat dahil minsan kasi nauna yun eh. Maraming pong salamat sa pag-provide. Pero sa Jewish culture, ang daming layers noon. Magte-thank sila kay God. Ano yung implication nito? Pwede na gawin natin kung sa pamilya nyo, kung comfortable kayo to pray after you eat, then that's good. Kasi it teaches us na magpasalamat kay Lord after we receive. Kasi minsan, nagbibigay na lang tayo ng pasasalamat kay Lord bago. Tapos kapag dumating na yung blessing, nakalimutan na kasi magiligpit na ng plato, kasi magbibill out na, kasi may pasok na ako sa trabaho, ganyan, tapos na yung lunch break. So, the Beer Cat Amazon, it teaches us to thank God. At wag lang tayong mag-pray bago mag-provide si God. Mag-worship tayo sa Kanya, i-bless natin yung name niya. Kapag tayo ay kumain na, when we ate and when we are satisfied. Minsan, nagka-cry out tayo kay God, nagpe-pray tayo kapag may kulang, pero pag dumating na yung blessing, okay na. Kapag dumating yung blessing, ano na lang, yung relationship kay God, minsan, nakalimutan na nila. Kakadiscuss na lang. Ano yan? Minsan pag dumating na yung blessing ni God, ano lang yung meron sa relationship natin? Sakto lang. Okay na lang. Pero itong custom ng mga Jews na ito, it teaches us na huwag tayong tumigil magpasalamat kay Lord. Even pag na-answer na yung prayer natin. Kasi ano nga yung assurance sa atin ni Lord? Sa akin, nung inaaral ko ito, very sa akin yung, for the Lord your God is bringing you into a good land. Kaya ang tagal natin dun eh. Kasi nandun na yung fulfillment ng promise. Pero while studying this, kanina siguro mga 2 a.m., doon ako sa bahay. Ano lang ako, muni-muni lang kami ni God. Kumbaga, binubrew yung preaching for today. Sabi ko, Lord, no, may mga time na nagpapasalamat ako. Hindi ako nagpapasalamat sa iyo pag dumating na yung blessing. Pero ito, tinuturuan tayo na kapag dumating na yung blessing, pag nasa just enough season na tayo, in every season of provision, just enough season is God's invitation for us to worship. Can we all read this? In every season of provision, just enough is God's invitation for us to worship. Kapag parang just enough o normal na lang yung provision, worship is commanded. Hindi sila binigyan ng suggestion ni God. You shall eat and be full. Tapos kung feel nyo, mag-worship kayo, i-bless yung name ko. Hindi sinabing ganun, pero ang sabi, you shall. Sabi sa word. So, command siya. Kasi kapag normal na lang yung provision, let's say, sino dito yung inyong pong trabaho, sakto lang. Yung natatanggap, sakto lang nare-receive. Minsan ang hirap magpasalamat kay God. Gratitude does not come naturally. Kinol tayo ni Lord to obey Him. As God brings His people into a land that lacks nothing, He teaches them that even having just enough is not about accumulation. Ang goal ng just enough season sa buhay natin, hindi na malagpasan natin yun, tapos magkamal lang tayo, mag-accumulate tayo. Ang ibig sabihin ng just enough season sa buhay natin ngayon, mag-worship tayo, i-recognize natin na si God yung nag-provide. Sa sobrang ng mga Jews nito, meron silang Beer Cat Amazon. Sa atin, gaano ba ka-importante that we thank God kapag nasa just enough season tayo? Just enough is one of the most dangerous seasons of the soul because we are comfortable enough to forget God. Okay na ako, Lord, yung meron ako? So, ulitin ko lang po, kapag po ako po ay nagbigay ng ganito, sabihin niyo po ay, sakto lang. Gawin natin English kasi sabihin natin, just enough. So, kapag nasa just enough season tayo, sobrang delikado din sa mga kaluluwa natin, sa soul natin, kasi komportable na tayo eh. Minsan nakakalimutan natin si God. Pero hindi tayo ganun ka-desperado na humingi sa Kanya. Kaya kinommand sila ni Lord na i-bless yung name niya. And sa atin, ano ba yung meron kapag nasa season tayo na just enough? Kontento tayo. Kasi okay naman lahat eh. Pastor, nag-aaral yung mga anak ko, natrabaho ako, nabayaran namin yung bills. Sakto lang.
kontento na ako. Yan. Sino sa atin dito hindi tayo kontento sa buhay natin? Di ba minsan, parang gusto pa natin ng more, more, more. Eh normal yun, lalo na kung talagang galing talaga tayo sa wala. Yung kabuhayan talaga natin, mahirap. Okay lang yun, mag-pray kay God na mag-provide siya for us. Pero remember, pag binigay na ni Lord yung blessing, kasi nga, the Lord your God is bringing you into a good land. So si Lord, sabi nga ni Coach Sai kanina, si Lord yung kikilos. Pero kung hindi sila naglakad, kung hindi sila nag-obey kay God, hindi sila makakarating. Di ba? So ibig sabihin, nandun din yung part natin to worship and obey God. Contentment is not about how much we have. Minsan, kontento na lang ako, Pastor, kapag may 1 million na ako sa bank account ko. Pag yung Gcash ko, 6 digits, kontento na ako nun. Okay na ako nun, Pastor. Pag yung grades ko, 99 lahat. Hindi pa ako kontento nun. May kilala ko si Jatin, may 99 siya na grade, umiyak. Kasi daw hindi 100. Yung 99 no, pangarap na bigyan. Never pa ako nakareceive ng 99. Ay, meron pala, nakauno pala ako sa Logic. Anong college? Meron pala. 95 Hindi yata, hindi ko sure ako. So, nasiyawan nyo na lang. So, anong sinasabi? Kontento na lang ba tayo kapag meron na tayo? Ang contentment natin, yung pagiging kontento natin sa buhay, hindi yan nakadepende kung anong meron tayo. Pero kung sino. So, hindi siya pero kung sino yung ating source, sino ang nagbibigay ng lahat ng meron tayo. Even in a land that lacks nothing. Ano nga yung meron sa land? Good land. Wala silang kulang. God trains His people to live with a just enough mindset. Hindi sila sobrang greedy. Hindi rin sila defined ng kung ano yung wala sila. Pero, naka-root, yung hugot nila, yung confidence nila is knowing that God is their source. The word bless, actually, is a Hebrew word that means barak. Obama. Hindi. Hindi yun yung presidente. Okay? So, pag sinabing barak or bless, it means to endow with life-giving capacity that enables flourishing. Binibigyan tayo ni Lord ng strength for a purpose. Kasi minsan, yung connotation natin ng blessing ngayon, God bless you. Pastor, pag-pray mo naman ako para ma-bless ako. Eh, kailangan na, ma-bless ako, bless me. Ganyan. Minsan ganun tayo eh. Sabihin man natin or hindi. Pero pag pala sinabi na bless or barak, binibigyan tayo ng strength para ma-accomplish yung purpose natin. So, kapag sinasabi ng may God bless you, hindi lang tayo bine-bless para maka-receive, kundi bine-bless tayo ni Lord para makapag-give. Kasi the word bless, it means binibigyan ka ng lakas para ikaw ay umunlad, para ikaw ay hindi lang makasurvive everyday, kundi makatulong din sa iba na makasurvive sila. Yun ang totoong ibig sabihin ng blessing in the Bible. Kaya nga sabi ni Bishop nung nag-preach siya nung anniversary Life Dasma, sana hindi lang natin sabihin na bless tayo ni God. Lord, thank you for blessing us. Pero, thank you Lord kasi blessed ako. Hindi ganun eh. Ang sabi ni Bishop ay maging blessing tayo sa iba. So that's what it means to bless the Lord your God. Gamitin natin yung binigay niya na strength sa atin. Kung ano yung binigay niya, pwedeng finances, pwedeng kalakasan, pwedeng talent. Kanina nga ay natutuwa ako kasi may mga bago tayong mga volunteers, ganyan. Kasi Nia, kumanta siya, si Joanna, nag-aano siya, nag-co-or, si Roy, sumutugtog. Kaya nga sabi ko, kailangan natin taasan yung stage para makita si Nia. Pero buti lang, hindi na siya. So, kita naman siya. So, okay Lord, okay naman. So, nakakatawa, di ba? Eh, alam mo, marami pa na mag-serve sa Life Dasma. Ano yun? Pag nag-serve tayo, ibig sabihin nun, bine-bless natin si Lord, binibigay natin, ginagamit natin yung binigay niya na strength para mag-flourish yung iba, para ma-inspire yung iba na, grabe Lord, yung ginagawa mo sa church namin. Na ikaw Lord ay nagpapaunlad sa amin. Hindi lang kami blessed, pero we are a blessing too. And sabi nga, kapag tayo ay nasa season na nasakto na lang, let us not forget to worship God, to bless the Lord your God.
The Lord your God, again, it means may relationship. May covenant. In every season of provision, just enough is God's invitation for us to worship. How do we apply this? I have 3 action points. Number 1 is to recognize God in your just enough. I-recognize natin yung source. Hindi lang yung supply. Minsan, ni-recognize natin si God. Guilty din ako dito sometimes. Kapag dumating na yung blessing, pero walang recognition sa nagbigay ng blessing. Minsan ang focus doon sa supply, pero hindi na-recognize yung source of blessing, which is si God. What if this just enough season ng buhay natin ngayon, personal life, sa family, na tinuturuan tayo ni Lord na i-recognize siya sa just enough season. Kasi, balik tayo sa Deuteronomy chapter 8 verse 7, the land is good, the resources are many, but it's God who gives. For the Lord your God is bringing them. Who is bringing them? God. So ultimately, kay God pa rin lahat. Mag-shift tayo. Nung nakaraan, ang question is, kapag nasa not enough season tayo, Lord, ba't mo kami iniwan? Nasaan ka? Tapos di ba after the preaching, ang ano natin nun is, Lord, ano yung ginagawa mo? Sino ka? Even in this season. So pag nasa just enough season tayo, mag-shift yung focus natin. Ano yung meron ako, God? Hindi siya kundi, sino yung nagbigay nito? Si Lord yun! Sabi nga ni Coach Sai kanina. Kaya nga talaga, i-commit natin yung plans natin sa Kanya. Kasi it's God who gives us the blessing. It's God. How do we recognize God in our just enough season? Whenever we return our tithes, is our acknowledgement na, Lord, isusustain mo kami. Binabalik namin yung naharapat sa'yo. It's our act of worship. Kapag nag-offering tayo kay God, which is beyond the tithe, it recognizes na, I remember as a giving exhortation, yung widow na meron 2 cents, si Coach JB ata yung nag-share nun sa giving, na yun lang yung meron. Yun lang yung meron yung widow. That's all she had. Pero she gave that to the Lord. Offering yun, beyond the tithe yun. In-honor niya si God. Bakit kaya niya ginawa yun? Kasi sure siya that God will provide. So anong meron yung widow? Meron siyang vision. So kapag binabalik natin yung tithes natin, nag-give tayo ng offering, nagbibigay tayo kasi meron tayong relationship kay God, tsaka meron tayong vision. Sabihin nga natin, vision. Ibig sabihin, hindi tayo nag-give kasi nakakaawa magbigay tayo. Kasi minsan, yung mga pagbibigay na driven ng awa, pag hindi na siya nakakaawa, di na sila magbibigay. May book nga na ang tawag is When Helping Hurts. Yun yung thesis ng book Kapag ba nakakaawa lang, doon lang magbibigay. So ano nangyari? Nasasaktan yung giver. Kasi yun lang yung drive Pero tayo sa Life Dasma, we are different. We don't give because we need. Of course, we need. Whenever we return our tithes and give our offerings, saan pupunta yun? Pambayad ng rent, pambayad ng kuryente, pang-outreach natin, pang-supply natin dito sa center. Pero hindi lang tayo nagbibigay kasi may need. Nagbibigay tayo kasi meron tayong vision. So whatever it is that we will give to the Lord, whether that's returning the tithes, giving the offering, serving, doing yung acts of generosity, acts of service natin, ginagawa natin, nag-serve tayo kasi meron tayong vision. Nag-preach tayo ng gospel kasi meron tayong vision. Sinishare natin yung love ni God. That's also generosity. So maraming ways for us to recognize God in our just enough. Huwag tayong mag-focus sa kung ano lang yung meron tayo. Mag-focus tayo, who is the source? Magkukulang ba yung source? Anong sabi sa Psalm 24 verse 1? The earth is the Lord's and the fullness thereof, all that is in it. So lahat ng meron tayo, ang source nun si God. I-recognize natin si Lord. Let us also learn to be contented. At dalhin natin yung contentment, the recognition that God gave as we go in a more than enough. Pag lumagpas na tayo sa just enough season. In every season of provision, mag-build tayo ng habit na gratitude. Sabi dito, I want to challenge all of us ng gratitude
challenge. Anong tawag sa challenge para maging grateful tayo? Gratitude challenge. Ano to, Pastor? Pagkagising mo sa umaga, matulog ka ulit. Sa mga estudyante kasi marami silang time. Hindi na ako nakatulog sila mga haba. Pero anyway, pagkagising natin, mag-isip tayo ng 5 bagay na ipagpapasalamat natin kay God. Thank you, Lord, kasi nagising ako. Thank you, Lord, kasi meron akong kama na hinihigaan, may kutsyon. Thank you, Lord, kasi kinol mo ako na magtrabaho ngayong araw. Gagaling ako sa trabaho, Lord, kasi worship ko yun sa'yo. Yun din, for us working. Worship natin kay God yun, kapag ginagalingan natin sa work. Thank you, Lord, sa mga may asawa. Thank you, Lord, kasi meron po akong gwapo, magandang asawa, nakatabi. Kahit po din pa siya ng toothbrush, grateful po ako sa buhay niya. Yan. Thank you, Lord, kasi yung mga anak ko ay nandyan sa baba, maingay. Yan. So, something na natutunan ko dito sa nanay ko, nagpapasalamat ako pag nasa bahay ako kasi narinig ko kayo. Ganyan. Alam ko nandito kayo. Oo nga, no? Sa totoo lang, ang dami natin hinihingi kay God, pero ang dami na niyang binigay. Thank you, Lord, kasi may trabaho tayo. Thank you, Lord, kasi may yung mga magulang natin sa mga estudyante, may trabaho. Meron tayong pang sustain. So, let us have this gratitude challenge. Mag-isip lang tayo ng 5. Kung nahirapan tayo sa 5, mag-isip tayo ng 1. Oh, ano na to bare minimum na yung 1 ha. Pero kung kaya natin ng 5, tapos ilagay natin yon sa journal natin. Thank you kasi nadagdagan na naman yung taon ng birthday ko. Yan, si Ate Joji. Happy birthday po. Yan, so happy birthday Ate Joji. Nadagdagan na naman yung edad. Lagay natin yan. Ang dami natin ipagpapasalamat kay God. And part yon ng recognition. Yun yung way of blessing God. And lastly, i-guard natin yung heart natin kapag dumating na yung increase. Remember? Kasi pag hindi tayo grateful kay God, kapag nasa just enough tayo, kapag pumunta na tayo sa more than enough, hindi pa rin tayo kontento kay God. Ang dami kong mga kakilala na mayayaman sila financially. Pero dahil hindi si Lord yung contentment nila, parang lagi may kulang sa buhay nila. May kakilala naman ako, hindi sila mayaman, hindi sila pinagpala pa ni Lord ng financially. Pero dahil hindi si Lord yung source of contentment nila, wala silang drive sa buhay, wala silang minsan na vision. Pero let me say this to all of us. Kahit ano pa yung social status natin ngayon, if si Lord yung source natin, nag-guard yung heart natin, pag dumating na yung increase. Because if we are not grateful with just enough, we will forget God when we have more. So again, in every season, just enough is God's invitation for us to worship. 3 action points. Number 1, recognize natin si Lord in our just enough season. Pangalawa, mag-build tayo ng habit of gratitude. Again, ano nga yung challenge? Gratitude challenge. 5. Sabi ni Kai, 5. 5 things to be thankful for. Ilista nyo sa journal nyo, sa phone nyo, i-notes din natin. And, i-guard natin yung mga puso natin pag dumating na yung seasons of increase. And as we go, as I end, yan, and as we continue on our worship service, even when God gives us a land, tulad nung binigay niya sa mga Israelites, a land that lacks nothing, He still calls His people to live na contented tayo kay God. So yung mga just enough, mga sakto lang, season natin sa buhay natin, magkaroon tayo ng contentment kay God because He is the source. And ano nga ibig sabihin pag bless? Binibigyan niya ng strength, ng provision para ma-accomplish yung purpose. Kung papaunlarin tayo ni God. Actually, hindi na nga siya pero dahil papaunlarin tayo ni God, ibig sabihin nun, meron siyang purpose. Kaya ang focus wala sa blessing. Ang focus nasa blesser. Ang focus wala sa supply, kundi nasa source. Ang focus wala doon sa gift, kundi nasa giver. And that is God. That is the Lord our God. Let us all stand up as I bring this message to a close. My heart, my hope and prayer for all of us
is yung satisfaction natin, hindi siya doon sa kung ano yung meron, kundi sa kung sino yung nagbibigay sa atin, sino yung giver. Siguro for some of us, let me minister to you, some of us nandun tayo sa wala pa sa breakthrough. Nasa okay lang season. Siguro nga yung iba sa atin nandun tayo sa not enough eh. Pero minsan feeling natin, Lord, ano yung tinuturo natin? One of the teaching points last week is God is teaching us dependence. Pag nasa not enough season tayo. Pero kahit na nasa just enough season tayo, God wants us to recognize Him, to worship Him. Huwag nating antayin na dumating yung blessing tsaka natin siya worship. Kasi kung hindi natin siya kaya i-worship, sambahin, kapag wala tayo, nasa not enough, at kapag nasa just enough, lalo tayong mas mahihirapan na i-worship siya kapag nandun na tayo sa more than enough. Ang gusto ni God, as we recognize Him as the source, God is looking for people who will recognize Him. Him alone, Jesus alone, as the source. So, let me pray for all of us. Lord, maraming pong salamat for this time. Maraming salamat, Lord, for assuring us na Ikaw, Lord, yung magbibigay ng lahat ng pangailangan namin. Tulad nga, Lord, ng sabi sa Word on verse 7 ng Deuteronomy chapter 8, you are bringing the Israelites into a good land. And Lord, for most of us, we are looking for that good land. Fixated na kami, Lord, sa ito ba yung good land, ito ba yung provision. Pero Lord, thank you for reminding us today to recognize you, even in our season na meron tayo. For most of us, nasa just enough. For some of us, nasa not enough. Pero ultimately, Lord, in every season, you are the giver. Your provision, your love for us, your strength that you give to us, it's always enough. Because you are a good God. Lord, na kung paano na binigay mo sa mga Israelites yung good land, a land na nung binigay mo, it will fulfill the purpose. I pray, Lord God, that when you give us, when you bring us, as you are bringing us into a good land, you are making sure, Lord God, na yung puso namin tama. Lord, pinagpipray ko po lahat ng may kabuhayan dito, Panginoon. Lahat po na nagtatrabaho, lahat ng may business, lahat, Lord God, ng mga nag-earn. Kahit, Lord, yung mga estudyante namin na nandito ngayon. Maraming salamat, Lord God, pagka dinala mo kami sa season na ito. Alam namin, Panginoon, patawarin mo kami, Lord, kung may mga time na inisip namin na kami, kaya kami meron kasi tinrabaho namin, kasi ginalingan namin. Pero Lord, kanino ba nanggaling yung strength? Kanino ba nanggaling, Lord God, yung kalakasan? Kanino ba, Lord, nanggaling lahat ng meron kami? Sa'yo yun, Panginoon. Ikaw yung nagbigay ng lahat ng meron kami. Hindi kami, Lord, yung owner ng meron kami ngayon. Pero we are stewards, tagapangalaga, katiwala lang kami, Panginoon, ng kung ano yung meron kami ngayon. Patawarin mo kami, Lord, sa mga panahon na inisip namin na kami ang source. Patawarin mo kami, Lord, kung may mga time na nakafocus kami dun sa gift, nakafocus kami sa blessing, nakafocus kami sa supply. Maraming salamat, Lord, kasi ina-align mo, Lord, inaayos mo yung puso namin para, Lord, i-recognize ka namin na ikaw yung giver, na ikaw, Lord, yung blesser, na ikaw, Lord, yung source ng lahat ng meron kami. Lord, I pray na sa season namin ngayon, Lord, tulungan mo kami na bantayan yung puso namin. Kaya pala, Lord, sinabi mo sa mga Israelites to live not just by bread alone, but from every word that comes out from your mouth. Na mamuhay kami, Lord, according sa word mo. Pag dumating na, Lord, yung season na pagpapalain mo pa kami, Lord, tulungan mo kami na mabantayan namin yung puso namin. Tulungan mo din kami, Lord, na i-recognize ka, i-honor ka, Lord God, sa pagbalik ng mga ikapu namin, sa pag-offering namin, sa pag-serve namin sa'yo. And Lord, ang prayer namin, Lord, is when we wake up, minsan, Lord, ang tendency sa amin, we go on our way. Minsan, Lord, nakakalimutan namin pasalamatan. Thank you, Lord, kasi yung gratitude, yung pagiging thankful, yun ang training mo sa puso namin. So, Lord, bigyan mo kami ng, kung nahirapan kami sa isang bagay na yung pagpapasalamat namin. And we will see, Lord, our hearts being changed and being molded into your
purpose, into your will para sa atin. Lord, thank you because right now, for the students, for all of us, in whatever season that we have, you want us, Lord, to honor you and worship you because you have a vision for us. Sabi mo, Lord, sa word mo, kapag walang vision yung mga tao, nagpe-perish sila, nawawalan sila ng direksyon. Thank you, Lord, kasi unang-unang testament mo ng kabutihan sa amin, collectively, communally, itong center na meron kami. Lord, saan lang ba kami dati? Pinapalayas na kami sa iba't ibang center. Pero Lord, naging faithful ka sa amin. Kasi Lord, meron kang purpose. Bless mo kami, Lord God, para mag-flourish kami and para matulungan din yung iba, Panginoon, na ma-reach out at makilala ka nila. Thank you, Lord, kasi hindi na lang kami blessed na Life Dasma, but we are a blessing to this city. We are a blessing to this province. So Lord, help us to know you more and to worship you in this season that we have. Maraming salamat, Lord, for this time. Truly, Lord, sabi mo nga sa Psalm, whoever asks help from you, you are sure to help and to hear us. You are near to those who call on you. Maraming salamat, Lord, for this time. We love you and we worship you with everything that we have. Hindi lang, Lord, sa songs, kundi sa lahat-lahat ng meron kami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. So, we can all sit down. Pwede na po tayo maupo. Who among us here, ready na kayo to take on the challenge? Yes. Sino sa atin? Ako, personally, na-inspire ako dun sa Beer Cup Amazon. Mag-pray after receiving the blessing, after eating. And right now, we will continue to worship God through our time of giving. So let me call on Pastor Eric. Thank you, Pastor Ana. Ngayon naman, nadako tayo sa isa sa mga importanteng part ng ating service po nito. Yan. Through sacrificial giving. Gusto ko kayo i-encourage dito sa verse nito. So, isang verse lang yung ating babasahin. Sabi dito, the Lord is my shepherd. I shall not want. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magtutula. Yan. Ilan sa atin yung naka-experience na maging shepherd o maging pastol na hayop. Kambing, kalabaw, kabayo. Meron ba sa atin? Ayan. Ayan, si Jomar, no? Sino pa? Meron ba? Oo, nakakita na kayong pastol. Nakakita na ba kayo ng shepherd ng mga hayop? Ayan. Aso. So, yan. Ako, na-experience ko na maging shepherd kasi ako ay from the province. Nagpastol ako ng kabayo, ng kalabaw. Kasi yung kalabaw ginagamit ng tatay ko sa pag-araro. Yung kabayo naman ay ginagamit pag nagpo-kopra, pag-transport ng mga kopras papunta sa bayan. So, ako bilang pastol, hindi ko hinahayaan magutom yung aking mga pinapastol. Kapag ubus na yung kanilang pagkain sa isang lugar, nililipat ko yun sa mas malabong pasukulan. Para hindi sila magutom, hindi sila mangayaya. Okay? So, sabi dito, the Lord is my shepherd. So, si Lord yung shepherd natin, ng kanyang bayan. Okay? At hindi niniwala ko na hindi niya tayo pababayaan. Okay? Siya nagpapakain sa atin, siya nag-aalaya sa atin, nag-guide sa atin, sa lahat ng araw, sa lahat ng oras. At siya rin yung nagbibigay ng protection sa atin. So kung babasahin natin yung verse 1 hanggang sa verse 6, pinatuloy doon, it speaks about the provision and security. Babasahin natin yun. No? Kay Lord, lagi tayo may provision
lagi tayo may protection. Kaya tayo bilang kanyang mga anak, hindi tayo dapat nag-aalala, no? Hindi tayo dapat nagdadalawang isip na baka tayo ay mawalan, baka tayo mabusan, baka tayo nagkulang. Sabi nga dito ni David, kasi si David, na-experience ito sa kanyang buhay. Maraming mga awit na sinulat si David, at isa nga ito, Psalms 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Hindi ako magkukulaan. So yun yung kanyang assurance, yun yung kanyang experience na kahit kailan, hindi siya nagkulang. Sabi pa nga niya doon sa isang verse, sa Psalms 37, sabi niya, "I have been young and now I'm old, yet I have not seen those are people forsaken." So wala raw siyang pinabayaan. Wala siyang, yung mga anak niya ay hindi, sabi nga, hindi naging hampas lupa. No? So, makakaasa tayo na kay Lord, meron tayong security and provisions. Kaya, mahalaga yun. Kaya anumang season, meron po tayo, nandun tayo sa not enough, just enough, ay huwag po tayo magdalawang isip na mag-live, that is our worship to God, ano man ang ating situation financially, ay mag-trust po tayo sa Panginoon na kahit kailan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ikaw man ay estudyante, ikaw man ay professionals, young pro, ikaw man ay mayroong business, ikaw man ay bakante, sabihin ay, kasi kahit bakante, meron namang provision si Lord, meron namang natatanggap, Kaya, po tayo magdalawang isip na talagang tayo ay mag-give kay Lord. Kasi worship natin yung sa Kanya di ba? Kaya hindi po tayo dapat mag-down, hindi po wala yung faith natin, yung trust natin, kasi alam natin si Lord, kaya naman na hindi na tayo pababayaan. Amen? So, handa na ba kayo magbigay kay Lord? Ayan. So, yung ating mga answers, pwede ba na i-assist? Mag-assist kayo para yan, yung mga volunteers, ages, ano ba to? 10 years old? 12 years old? So, yan. So, yun yung training nila, Kung bata pa lang, tinitrain natin sila mag-serve team Lord. Ayan. So, okay na. Ayan. Parang dito. Okay, iksin natin yung ating kamay sa kanila. Okay, Lord, thank you so much kasi ikaw yung source ng aming provisions, Panginoon. Sabi mo nga sa salita, ikaw yung aming shepherd and Lord, hindi kami magkukulang, Panginoon. Kaya Lord, nagtitiwala kami, Panginoon, nag-trust kami sa iyo. Ikaw yung source ng aming income, ikaw yung source ng aming yaman, Panginoon. At bless mo po, Panginoon, yung mga offering na ito, na patuloy na magagamit ito para sa iyong pag-advance ng iyong kingdom, para sa mga pangailangan ng iyong church. Salamat, Lord God, yung mga kamay na nagbigay. Bless mo nga po sila, Panginoon, na may patuloy sa magana, pagpapaan mo sa kanilang buhay. Lord, hindi kami natatakot na magbigay kasi alam namin ikaw naman yung mag-provide. Salamat, Lord God, sa iyong biyaya at para sa amin ngayong araw nito. Jesus' name is we pray. Amen. Praise the Lord. Let us all stand up. Tayo po tayo lahat. And let us receive this blessing, this benediction, as we go and as we are sent by God later. Let me read from Numbers chapter 6, verse 24. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Pagpalain ka nawa, lahat po tayo, pagpalain nawa tayo ni Yahweh, kahabagan niya tayo at subaybayan, at lingapin, i-lift up tayo ni God pag tayo ay may problema at alalahanin, at bigyan tayo ng kapayapaan. Lord, marami pong salamat sa iyong salita sa amin ngayong hapon.
Thank you, Lord, kasi po, we are not just blessed, but we are a blessing. And Lord, marami pong salamat because every season na meron kami ngayon, even in this sakto lang, just enough season, gusto mo, Lord, na i-worship ka namin. So, Lord, wag namin kalimutan na ikaw ay laging papurihan sa lahat ng aming gagawin. And Lord, marami pong salamat sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, let us know your announcements. Worship God in our seasons of just enough. And before we go, meron lang tayong prepare na special part ng ating program as part of our Mother's Day. Yan. So, let me call on one of our volunteers. Very excited to, batang to serve God. At siya po ay ang ating pianist kanina, si Royce Alexander. For Mother's Day po, ang kantang po ito para sa lahat ng naghirap kahit broken na o yung hindi na kaya magbigay pero nagbigay pa rin. Ang kanta na ito ay Blackbird by the Beatles. Kanta na lang ako. Okay? Alam ko na, mahirap pala mag-gitara. JB na ba't ikaw Mag-gitara, okay. Blackbird sing the love night. Take these broken wings and never fly. All your life, you've waited for this moment to arrive. Blackbird sing the love night. Take me Sunday nights and let's see all your life. You're only waiting for this moment to arrive. All your life. Waiting for this moment to arrive. Ayun na ba? Siyempre, thank you po, hindi ko kaya kumanta. Pero, ganito dapat yung hindi ko na kaya. Baby ka, meron pa kasi baby.
Parang si Kristan. Kristan naman daw po. So ano po, lahat po ng mga moms natin, punta po tayo dito sa unahan pag-pray po natin. Tapos meron po kaming small token to appreciate you po. Yan. This, lahat po ng mga nanay natin, punta po tayo dito sa unahan. Actually, yung song na Blackbird, ano siya eh, if I'm not mistaken, kinumpose siya para sa mga women na affected ng racism. Kasi sa London, di ba maano yung racism doon eh. So, kaya nga sabi ni Royce kayo na para sa mga nanay na, para sa mga babae na hindi sumuko, nagpatuloy pa din. Yun yung meaning ng song. Kaya, thank you Royce. Lahat po ng mga mamis. Dito po tayo. Dito po tayo sa unahan, pag-pray po namin kayo. Sa mga mamis, grandmamis, yan. Sana po magbigay po ng lakas sa inyo yung pong aming token dahil yan po ay kape para mas mga nagkakape. Yan. Dito po kayo, punta lang po kayo. Kasi extend po natin yung hands natin sa mga mamis natin dito sa Live Dasma. Lord, marami pong salamat sa buhay po ng mga moms namin dito sa Live Dasma. Thank you Lord kasi po sa lahat po ng ginagawa nila, meron pa rin po silang beauty and strength. Yung beauty nila, Lord, hindi yun nanggagaling in the outward appearance, pero sa isang soul, sa isang spirit, Lord, na sumasamba sa'yo. I pray, Lord, na bigyan mo po sila ng kalakasan sa lahat po ng gagawin nila. I pray, Panginoon, na ikaw po ang magpapaalala sa kanila, Lord, na kapag mahirap na yung trabaho, kapag yung mga anak nila ay makukulit na, nabigyan mo sila, Lord, ng vision, na binigyan mo sila, Lord, ng purpose para i-nurture at alagaan itong mga batang ito, alagaan, Lord, yung trabaho na meron sila. Para, Lord, ma-fulfill yung purpose and destiny dito. So, Lord, marami pong salamat, Lord, sa mga ilaw ng tahanan na nandito ngayon. Very thankful kami, Lord, and even sa mga nag-iisip, nagpe-pray na maging nanay one day, thank you, Lord, kasi meron po kaming mga ehemplo ng mga nanay that we can look to dito po sa Live Dasmariñas. Thank you, Lord, sa iyong pagmamahal sa aming lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mother's Day po! Mother's Day! Happy Mother's Day and happy birthday! Kay Ate Yoji. Happy birthday to you! Okay po, so may time pa po tayo. Thank you po sa mga moms natin. May time tayo for life group, one-to-one. Yun. So we are now set and see you next week in the final installment of Always.